Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Malamig ang gabi at tahimik ang paligid, ngunit sa loob ng munting bahay ni Elias, mabigat ang kanyang pakiramdam. Sa labas ng bintana, ang langit ay puno ng ulap, tila may paparating na masama. Pa, bakit parang kakaiba ang balita ngayon? Tanong ni Ana, ang kanyang bunso, habang pinupunasan ang putik mula sa kanyang mga paa. Ang radyo sa mesa ay nag-ulat ng sunod-sunod na kalamidad, lindol sa Hilaga, bagyo sa Timog, at matinding tagtuyot sa kanluran. Si Elias ay huminga ng malalim. Anak, hindi ko masabi ng eksakto, pero parang lahat ng ito ay naaayon sa sinasabi sa kasulatan, sagot niya habang kinukusot ang noo. Anong ibig mong sabihin, pa? Katapusan na ba ng mundo? Tanong ni Ana, puno ng kaba ang tinig. Tumango si Elias ng bahagya. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng taggutom, sakit, at mga digmaan. Magiging mabigat ang panahon bago ang kanyang pagbabalik. Pero hindi tayo dapat matakot. Mas kailangan nating maging handa. Kinabukasan, sa palengke, abala ang mga tao sa pagbili ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, ngunit ramdam ang tensyon. Ang usapan ay hindi maiiwasang mapunta sa patuloy na tumataas na presyo ng bilihin. Ang hirap ng buhay ngayon. Ni hindi na magkasya ang sweldo ko, reklamo ng isang tindera. Narinig niyo ba? May lindol na naman daw sa kabilang bayan, sabi ng isang mamimili. Ang lahat ay tila nakikiramdam, naghihintay sa susunod na masamang balita. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang lalaki ang biglang tumayo sa gitna ng palengke. Mga kababayan, ito na ang sinasabi sa Mateo 24. Ang mga kaharian ay magdidigmaan at magkakaroon ng taggutom. Ito na ang simula ng mga paghihirap. Hoy, tanda, huwag kang magkalat ng takot dito, sigaw ng isang lalaki, ngunit marami ang tahimik na nakikinig, kinikilala ang bigat ng kanyang sinabi. Si Elias, na naroon din upang bumili ng pagkain, ay napapaisip habang pinapakinggan ang matanda. Nang gabi ring iyon, nagbukas si Elias ng kanyang lumang Biblia. Binasa niya ang Mateo 24 at bawat salita ay tila mas buhay sa kanyang isipan. Magkakaroon ng digmaan, taggutom, at lindol sa iba't ibang dako. Ito ang simula ng mga paghihirap. Habang binabasa ito, kumatok sa pinto ang kanyang kaibigan na si Mateo. Elias, may narinig akong nagsasabi kanina sa simbahan na ang mga tao ay natatakot na sa mga balitang kumakalat, sabi ni Mateo. Dapat siguro, tayo mismo ang magpaliwanag sa kanila, pero paano natin gagawin yon? Mahirap sabihin kung paano, sagot ni Elias. Pero sa tingin ko, ang lahat ng ito ay paalala na dapat tayong magbalik loob sa Diyos. Tumango si Mateo, ngunit halata ang alinlangan sa kanyang mukha. Hindi natin alam kung ano ang darating. Pero kung may isang bagay akong tiyak, ito ay ang katotohanang mas lumalayo na tayo sa Diyos kaysa dati. Nagpunta si Mateo kinaumagahan sa simbahan at kinausap si Ama Benedicto. Ama, paano natin matutulungan ang mga tao na hindi sila mabuhay sa takot? Kailangan nila ng gabay. Nagdasal muna ang pari bago sumagot. Ang takot ay maaaring maging daan upang bumalik sa pananampalataya. Ngunit huwag nating gawing sandata ang takot upang manakot. Dapat natin silang tulungan na makita ang liwanag sa gitna ng dilim. Si Elias, na sumama kay Mateo sa simbahan, ay nagtanong din, Ama, paano kung ang mga nangyayari ngayon ay talagang palatandaan ng sinasabi sa kasulatan? Tumugon si Ama Benedicto, ang mahalaga ay hindi ang malaman kung kailan ang wakas. Ang tanong ay, handa ka bang harapin ito? Marami ang nawawala sa tamang landas dahil abala sila sa makamundong bagay. Itama natin ang ating mga puso. Pagbalik sa bahay, nanalangin si Elias sa harap ng altar. Tumingala siya sa langit at bumulong, Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong kalooban. Gabayan mo kami sa panahon ng kaguluhan. Sa kanyang paningin, isang bulalakaw ang dumaan sa kalangitan, ngunit imbes na ginhawa, mas bumigat ang kanyang damdamin. Pakiramdam niya, malapit na ang panahon. Maagang bumangon si Elias, ngunit may mabigat na bagay sa kanyang isipan. Habang nagkakape, nag-iisip siya tungkol sa mga pagbabago sa kanilang komunidad. Noon, ang kanilang baryo ay puno ng samahan at pagkakaisa, ngunit ngayon, tila lahat ay nakatuon na lamang sa pansariling interes. Habang papunta sa bayan upang mamili, napansin niyang kakaunti na lamang ang mga tao na nakangiti. Sa tindahan, isang batang lalaki ang nakikiusap sa tindera. Ate, pwedeng palugit muna.
Bibili lang po ako ng bigas para sa pamilya ko. Ngunit mariin ang sagot ng tindera. Pasensya na, hindi ako pwedeng magbigay ng palugit. Kailangan ko rin ng kita para sa pamilya ko. Nakayuko ang bata nang umalis at walang sinuman ang tumulong. Nang gabi, kinausap ni Elias ang kanyang panganay na anak, si Marco. Napansin mo ba, anak? Parang nawawala na ang malasakit ng tao sa isa't isa. Pa, natural lang naman siguro iyon. Kanya-kanyang diskarte para mabuhay. Hindi na tayo pwedeng umasa sa iba, sagot ni Marco habang nakatuon ang mata sa kanyang cellphone. Ngunit hindi natuwa si Elias sa narinig. Pero hindi ba't itinuturo sa atin ng Diyos na mahalin ang ating kapwa gaya ng ating sarili? Ang pagiging makasarili ang nagpapabagsak sa ating lipunan. Ano ang mangyayari kung lahat ay ganoon ang iniisip? Hindi ko alam pa, sagot ni Marco ng malamig. Pero hindi iyon magbabago. Ganoon na ang mundo ngayon. Kinabukasan, habang nasa simbahan, narinig ni Elias ang sermon ng pari tungkol sa pagiging makasarili. Mga kapatid, sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham kay Timoteo, sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging makasarili. At hindi ba ito ang nakikita natin ngayon? Sa social media, lahat ay abala sa pagpapakita ng kanilang mga tagumpay, ngunit bihirang may magbahagi ng kabutihan para sa iba. Ang pagiging makasarili ay hindi lamang kasalanan, ito ay isang sakit ng kaluluwa. Pagkatapos ng misa, nilapitan ni Elias ang kanyang kaibigang si Mateo. Mateo, parang napapanahon ang sermon kanina. Ang dami nang nagiging abala sa kanilang sariling buhay. Minsan nga, kahit ang pagtulong ay ginagawa na lang para may maipost sa social media. Tama ka, Elias, sagot ni Mateo. Pero mahirap baguhin ang ganitong kultura. Paano mo tuturuang magmalasakit ang mga taong sanay ng inuuna ang sarili? Baka hindi natin kailangang baguhin ang lahat, sagot ni Elias habang nakatingin sa mga dumaraang tao. Siguro, kailangan lang nating magsimula sa sarili nating mga pamilya. Kung bawat isa sa atin ay magsisimula sa maliit na hakbang, baka magbago ang malaki. Pag-uwi ni Elias, nakahanap siya ng pagkakataon upang turuan ang kanyang mga anak. Nang makita niyang abala si Marco sa paggamit ng cellphone, habang si Ana naman ay nagtatapos ng gawaing bahay, nilapitan niya ang kanyang panganay. Marco, alam mo bang kailangan ng kapatid mo ng tulong? Mas maganda siguro kung babawasan mo ang oras mo sa telepono at tulungan mo siya. Pa, ang dami ko ring ginagawa, sagot ni Marco nang hindi man lang tumingin. Alam mo, anak, patuloy ni Elias, kapag inuuna natin ang sarili nating kagustuhan, nawawala ang pagkakataong tumulong sa iba. Hindi tayo nilikha ng Diyos para mabuhay lamang para sa sarili natin. Nang gabing iyon, nag-usap si Elias at ang kanyang asawa, si Lorna. Mahal, napapansin mo ba kung gaano kaiba na ang ugali ng mga tao? Parang lahat ay nakakulong sa kanilang sariling mundo. Tumango si Lorna. Elias. Minsan nga, pati ako, nahihirapang magtiwala sa ibang tao. Parang ang lahat ay puro sarili lang ang iniisip. Pero hindi dapat ganito. Kailangan nating ipakita sa mga bata kung paano mahalin ang kapwa, sagot ni Elias. Kung hindi natin gagawin, sino pa ang magtuturo sa kanila? Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon si Elias na magsimula ng maliit na hakbang upang labanan ang pagkamakasarili. Habang naglalakad siya sa palengke, nakita niyang muli ang batang lalaki na hindi nakabili ng bigas noong nakaraan. Nilapitan niya ito at inabutan ng isang supot na puno ng pagkain. Iho, kunin mo ito. Para sa pamilya mo. Nagulat ang bata ngunit napaluha. Salamat po, kuya. Hindi ko po makakalimutan ito. Habang naglalakad pa uwi, pakiramdam ni Elias ay nagkaroon siya ng bagong lakas. Alam niyang hindi niya kayang baguhin ang buong mundo, ngunit ang maliit na aksyon na iyon ay maaaring magbigay ng pag-asa sa iba. Sa kanyang puso, naramdaman niyang ang pagiging mapagbigay ay isang paraan upang mas makalapit sa Diyos. Nang gabing iyon, muling nanalangin si Elias. Panginoon, tulungan mo kaming labanan ang pagkamakasarili. Gawin mo kaming kasangkapan ng iyong pagmamahal. Sa katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Madilim pa nang gumising si Elias kinabukasan. Habang hinahanda niya ang kanyang mga kagamitan para sa pagtitinda sa palengke, naririnig niya ang usapan ng mga kapitbahay tungkol sa isang insidente ng pagnanakaw sa kalapit na baryo. Ang lakas ng loob ng mga magnanakaw ngayon. Kahit simbahan, pinasok nila, sabi ng isa sa mga kaibigan niya habang nag-ayos ng kanyang paninda.
Napansin mo ba, Elias, tanong ni Aling Marta, ang may-ari ng tindahan ng bigas. Ang daming tao ngayon ang nagiging gahaman. Kahit na may sapat sila, gusto pa rin nila ng higit. Para bang hindi na sapat ang makaraos, gusto nilang kontrolin ang lahat. Napaisip si Elias habang inaayos ang mga gulay na binebenta niya. Sa kanyang isipan, bumalik ang sinabi ni Apostol Pablo, ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Pagkatapos ng isang mahabang araw sa palengke, umuwi si Elias at kinausap si Lorna habang naghahapunan. Napansin mo bang kahit dito sa atin, ang daming nagiging gahaman? Parang lahat gustong yumaman ng mabilis, kahit masaktan nila ang iba. Mahal. Pero hindi ba't palaging ganito ang mundo? Mula pa noon, ang tao ay laging naghahanap ng higit, kahit na ang kapalit ay pagkawasak ng iba, sagot ni Lorna habang nililigpit ang mga plato. Ang usapan nilang iyon ay nagtulak kay Elias na kausapin ang kanyang mga anak kinabukasan. Marco, Ana, gusto ko lang kayong tanungin. Sa tingin niyo ba, mas importante ang pera kaysa sa pamilya? Nagkibit balikat si Marco. Siyempre hindi, pa. Pero paano tayo mabubuhay kung wala tayong pera? Hindi naman tayo makakakain ng pagmamahal lang. Si Ana naman ay sumagot ng may pag-aalinlangan. Tama si Kuya, pa. Pero siguro, mahalaga rin na hindi lang pera ang isipin natin. Maraming bagay ang hindi nabibili nito. Napangiti si Elias. Tama ka, Ana. Kaya mahalaga na huwag nating gawing sentro ng ating buhay ang kayamanan. Ang sobra-sobrang paghangad nito ay madalas na nagdudulot ng kasamaan. Isang araw, habang nasa simbahan, narinig ni Elias ang sermon ni Ama Benedicto tungkol sa kasakiman. Mga kapatid, sinabi ng Biblia na ang labis na pag-ibig sa pera ay nagdudulot ng pagkawasak ng kaluluwa. Marami sa atin ang naiisip na mas magiging masaya tayo kung marami tayong kayamanan. Ngunit tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang tunay na halaga ng pera kung ang puso natin ay malayo sa Diyos? Napaisip si Elias sa mga salitang iyon. Paglabas niya ng simbahan, nadaanan niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng daan, hawak ang isang karton na may nakasulat, "Konting tulong po para sa pagkain." Nilapitan niya ito at iniabot ang natitira niyang barya. "Salamat, Hijo," sabi ng matanda. "Naway pagpalain ka ng Diyos." "Ikaw din po," sagot ni Elias. Habang naglalakad siya palayo, napansin niyang mas magaan ang kanyang pakiramdam. Ang munting tulong na iyon ay tila nagbigay sa kanya ng mas malalim na kasiyahan kaysa sa mga araw na puno ng kita sa palengke. Isang gabi, kinausap ni Elias si Marco tungkol sa plano nitong magtrabaho sa lungsod. "Anak, alam kong gusto mong kumita para sa pamilya natin. Pero tandaan mo, huwag mong gawing layunin ang pera lang. Pa, gusto ko lang naman makaalis sa hirap. Ayokong manatili sa ganitong buhay habang buhay," sagot ni Marco. "Hindi masama ang maghangad ng maginhawang buhay," sagot ni Elias, "pero tandaan mo, anak, ang yaman na hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay maaaring magdulot ng kapahamakan." Marami nang nasira ang buhay dahil mas pinili nilang paglingkuran ang pera kaysa sa Diyos. Kinabukasan, sa palengke, nagulat si Elias nang makita niyang nakulong ang isang kakilala niyang tindero dahil sa pagnanakaw ng mga paninda ng iba. "Akala ko ba maayos siyang tao?" tanong ng isang mamimili. "Naging gahaman siguro," sagot ng isa. Kapag pera na ang pinag-uusapan, nagbabago ang tao. Habang pauwi si Elias, naisip niya kung paano maaaring sirain ng kasakiman ang buhay ng kahit sinong tao. Sa kanilang bahay, binuksan niya muli ang Biblia at binasa ang mga salita sa Timoteo. Ang labis na pag-ibig sa pera ay nagdulot ng matinding sakit para sa marami. Nagdasal siya ng taimtim. "Panginoon, tulungan mo kaming maghangad ng sapat lamang, upang hindi kami maligaw sa tamang landas." Habang sinasabi niya ito, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Sa kabila ng gulo ng mundo, alam niyang ang tamang landas ay nasa pagtitiwala sa Diyos, hindi sa material na bagay. Tahimik ang gabi nang muling magbukas si Elias ng telebisyon. Ang balita ay nagpapakita ng walang katapusang kwento ng kontrobersya, mga iskandalong may kinalaman sa mga kilalang tao, krimen ng pagtataksil, at pagpapakita ng kalaswaan sa iba't ibang platform. Napailing si Elias habang pinatay ang telebisyon. Parang wala nang natitira sa kabanalan, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, habang naglalakad siya papuntang palengke, nadaanan niya ang mga kabataang abala sa kanilang mga cellphone, nagtatawanan habang nagbabahagi ng mga video na halatang malaswa.
Napahinto siya sandali, pinagmamasdan kung gaano kaseryoso ang kanilang kasiyahan sa maling bagay. Pagdating niya sa tindahan, nakipag-usap siya kay Aling Marta. Napansin mo ba? Parang ibang-iba na ang ugali ng kabataan ngayon. Na, Elias, sagot ni Marta habang iniayos ang bigas. Kahit sa mga anak ko, hindi ko na alam kung paano sila turuan ng tama. Lagi na lang silang nakatutok sa social media. Kung ano-ano ang nakikita nila. Pagka-uwi, kinausap ni Elias ang kanyang mga anak. Marco, Ana, napansin ko na parang masyado na kayong naapektuhan ng mga bagay sa internet. Alam niyo bang ang sobrang pagbabad sa maling bagay ay nakakasama sa inyo? Pa, hindi naman kami gumagawa ng masama, sagot ni Marco habang binabasa ang mga mensahe sa kanyang cellphone. Nanonood lang kami ng mga uso ngayon. Pero hindi lahat ng uso ay tama, sagot ni Elias. Sinabi sa kasulatan na ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Paano natin mapapanatili ang kabanalan kung ang isinusubo natin sa ating isipan ay puro malaswa? Hindi sumagot si Marco, ngunit alam niyang may punto ang kanyang ama. Isang gabi, dumalo si Elias sa isang pagtitipon sa simbahan, kung saan tinalakay ni Ama Benedicto ang tungkol sa lumalaganap na imoralidad. Mga kapatid, ang mundo natin ngayon ay puno ng tukso. Ang media ay nagtataguyod ng kalaswaan na tila normal na bagay. Ngunit tandaan natin, ang imoralidad ay kasalanan hindi lamang sa ating katawan, kundi laban sa Diyos. Layuan ninyo ang ganitong gawain, sapagkat sinabi ng Diyos na ang ating katawan ay sagrado. Habang nakikinig, napaisip si Elias kung paano niya magagawang protektahan ang kanyang pamilya mula sa mga impluensyang ito. Nang matapos ang pagtitipon, nilapitan niya si Ama Benedicto. Ama, paano po namin mababantayan ang aming mga anak laban sa tukso ng modernong mundo? Tumango ang pari, halatang naintindihan ang pagkabahala ni Elias. Elias, mahalaga na maging mabuting halimbawa ka sa iyong mga anak. Kung nakikita nila sa iyo ang kabanalan, mas malaki ang posibilidad na sundin nila ito. At higit sa lahat, huwag kang magsawang ipaalala sa kanila ang halaga ng pananampalataya. Kinabukasan, tinipon ni Elias ang kanyang pamilya sa hapagkainan. Gusto kong mag-usap tayo ng seryoso, panimula niya. Sa tingin ko, kailangan nating maging mas maingat sa kung ano ang pinapayagan nating pumasok sa ating buhay. Hindi lahat ng nakikita natin online ay mabuti para sa atin. Pa, hindi naman namin intensyon na gumawa ng masama, sagot ni Ana. Alam ko, anak. Pero ang tukso ay hindi laging halatang masama. Minsan, nagsisimula ito sa maliliit na bagay na hindi natin namamalayan, paliwanag ni Elias. Gusto kong tandaan niyo na ang ating layunin ay magbigay luwalhati sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pagkaraan ng ilang araw, nakatanggap si Elias ng balita na ang isang kaibigan niyang matagal nang nagpakalulong sa imoralidad ay dumanas ng matinding problema. Ang kwento ay tumama sa kanya ng malalim. Pinuntahan niya ang kaibigang ito, si Tomas, na ngayon ay halos wala ng direksyon sa buhay. Tomas, bakit mo hinayaan ang sarili mong mapunta sa ganitong sitwasyon? Tanong ni Elias habang pinipilit nitong buhayin muli ang kaibigan. Parang wala na akong ibang alam, Elias, sagot ni Tomas, may luha sa mga mata. Ang buhay ko ay puro kasalanan. Wala nang natira sa akin. Pati pamilya ko, iniwan na ako. Tomas, hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay laging handang tumanggap sa mga nagsisisi. Pero kailangan mong magdesisyon ngayon. Hindi mo na kayang hintayin ang tamang oras. Ngayon na ang oras. Habang pauwi, malalim ang iniisip ni Elias. Sa kanyang puso, nanalangin siya, Panginoon, tulungan mo kaming maging malinis sa harap mo. Sa mundo na puno ng tukso, bigyan mo kami ng lakas na manindigan para sa kabanalan. Sa gabi ring iyon, muling tinipon ni Elias ang kanyang pamilya. Gusto ko lang ipaalala sa inyo ang isang bagay, sabi niya habang hawak ang kanyang Biblia. Ang ating buhay ay maikli, pero ang ating kaluluwa ay magpakailanman. Kung mamumuhay tayo na parang ang mundo lamang ang mahalaga, paano natin haharapin ang Diyos sa huli? Walang sumagot, ngunit sa kanilang mga mukha, halatang ramdam nila ang bigat ng mga salita ni Elias. Isang linggo ng umaga, habang papunta si Elias sa simbahan, napansin niyang mas kaunti ang mga dumadalo kaysa dati. Marami sa kanyang mga kapitbahay ang abala sa mga walang kabuluhang aktibidad, at tila nawawalan na ng halaga ang araw ng pagsamba. Dumaan siya sa isang tindahan kung saan nagkukumpulan ang ilang kalalakihan, tumatawa habang pinagtatawanan ang relihiyon. Pare, tingnan mo yung post na yan.
Sabi nila, kaya raw hindi maunlad ang bansa ay dahil kulang sa pananampalataya, sabi ng isa, sabay tawa. E di magdasal na lang tayo buong araw, baka maging milyonaryo tayo. Ang isa pa'y sumingit. Huwag ka nang mag-abala. Ano bang silbi ng mga dasal? Wala rin namang nangyayari. Napahinto si Elias at nakinig. Hindi na niya matiis ang kanilang usapan kaya nagsalita siya, mga kaibigan, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa kung anong nakikita natin sa mundo. Ito'y tungkol sa ating relasyon sa Diyos. Relasyon, sagot ng isa na tawa. Pare, yan ang problema mo. Nananatili ka sa ilusyon. Ang Diyos? Hindi naman siya nagpapakita. Nasaan ba siya? Hindi na sumagot si Elias. Tahimik siyang naglakad papunta sa simbahan, ngunit masakit ang kanyang kalooban. Pakiramdam niya, parami ang mga taong sumasalungat sa Diyos, hindi lamang sa kanilang mga salita, kundi pati sa kanilang mga kilos. Sa misa, tinalakay ni Ama Benedicto ang tungkol sa kalapastanganan. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, lahat ng kasalanan ay maaaring mapatawad, maliban sa kalapastanganan laban sa Espiritu Santo. Bakit ganoon? Sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang gumagabay sa atin upang makilala ang Diyos. Ang pagtanggi sa Kanya ay pagtanggi rin sa ating kaligtasan. Habang nakikinig si Elias, tila mas bumibigat ang kanyang pakiramdam. Naisip niya ang mga narinig niya kanina, at naalala rin niya ang ilang tao sa kanilang baryo na dati aktibo sa simbahan, ngunit ngayon ay malamig na ang pananampalataya. Napaisip siya, paano kung tuluyan ng talikuran ng tao ang Espiritu Santo? Ano ang mangyayari sa mundo? Kinagabihan, kinausap ni Elias si Marco. Anak, napansin mo ba kung paano nagbabago ang pananaw ng tao tungkol sa Diyos? Pa, siguro dahil maraming hindi naniniwala dahil wala silang nakikitang pruweba, sagot ni Marco. Mahirap namang paniwalaan ang isang bagay na hindi mo nakikita. Pero anak, hindi ba't ang pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikita natin, kundi sa kung ano ang nasa puso natin? Sinabi ni Jesus, mapapalad ang hindi nakakita ngunit nanampalataya. Tumango si Marco, ngunit halatang naguguluhan pa rin. Isang araw, nagpunta si Elias sa bahay ng kanyang kaibigang si Tomas. Halata pa rin ang bigat sa buhay nito mula nang magdesisyon itong lumayo sa Diyos. Tomas, gusto ko lang malaman kung kumusta ka na. Hindi maganda, Elias, sagot ni Tomas habang umiinom ng alak. Alam mo, parang mas dumilim ang buhay ko mula nang tumigil akong maniwala. Pero paano ako babalik? Parang napakalayo na ng Diyos sa akin. Hindi pa huli ang lahat, Tomas, sagot ni Elias. Ang Diyos ay laging naghihintay. Pero kailangang ikaw mismo ang magbukas ng puso mo. Huwag mong hayaan ang pagdududa o galit na hadlangan ka. Napayuko si Tomas at sa unang pagkakataon, tumulo ang luha niya. Paano kung hindi na niya ako tanggapin? Tomas, sinabi ni Jesus na tinatanggap niya ang lahat ng lumalapit sa kanya. Ang tanging hindi mapapatawad ay ang pagtanggi mo sa Espiritu Santo, dahil siya ang gumagabay sa atin pabalik sa Diyos. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, muling napaisip si Elias tungkol sa sarili niyang pananampalataya. Sa bahay, kinuha niya ang kanyang Biblia at binuksan sa mga salita ng Panginoon, huwag mong lapastanganin ang pangalan ng Diyos. Siya ay banal at karapat-dapat na sambahin. Nanalangin siya ng taimtim, Panginoon, huwag mong hayaan na ang aming puso ay manlamig. Turuan mo kaming ipaglaban ang pananampalataya kahit sa gitna ng pagtanggi at paghamak. Sa sumunod na linggo, muli niyang nakitang nagtitipon ang mga lalaking dati niyang napakinggan. Ngayon, may isa ng bagong mukha sa grupo, si Tomas. Ngunit sa halip na tumawa at makisali, narinig niyang nagsalita ito. Alam niyo, mali ako dati. Akala ko ang Diyos ay wala. Pero hindi siya nawala. Ako ang lumayo. At kung tatalikuran niyo siya, kayo rin ang mawawalan. Nagulat ang grupo. Tomas, anong nangyari sa'yo? Dati, ikaw ang nangunguna sa aming usapan tungkol sa mga kapalpakan ng relihiyon. Hindi ako nagbago dahil sa relihiyon, sagot ni Tomas. Nagbago ako dahil naalala ko kung sino ako bago ko siya iniwan. Hindi na ako babalik sa dati. Tahimik si Elias habang pinapanood ito mula sa malayo. Ngayon, mas naramdaman niya ang kahalagahan ng paglaban sa kalapastanganan at pananatiling tapat sa Diyos. Tahimik ang umaga sa bahay ni na Elias. Habang nag-aalmusal, napansin niyang tahimik si Marco at tila malalim ang iniisip. Anak, may problema ba? Tanong ni Elias habang iniabot ang kanin.
Wala naman pa, sagot ni Marco, ngunit halata sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Kung may iniisip ka, huwag kang mahiyang sabihin sa akin. Alam mo naman na nandito lang kami ng nanay mo para sa'yo, dagdag ni Elias. Napabuntong hininga si Marco. Pa, minsan iniisip ko kung may kabuluhan pa bang gawin ang mga bagay na sinasabi nyo tungkol sa pananampalataya. Parang sapat na naman ang buhay natin ngayon. Hindi ba pwedeng tumigil na lang tayo at hayaan ang lahat sa kung ano na lang? Napaisip si Elias. Alam niyang hindi simpleng tanong iyon. Sa modernong mundo na punong-puno ng distraksyon, maraming tao ang natutuksong makontento na lang sa kanilang estado sa buhay, kahit hindi na nila tinutupad ang misyon nila bilang mga Kristiyano. Kinagabihan, dumalo si Elias sa isang maliit na pagtitipon sa simbahan, kung saan pinag-uusapan ang pananampalataya sa makabagong panahon. Habang nakikinig siya, tumayo ang isang matandang lalaki na kilala sa kanilang baryo. Mga kapatid, panimula nito, nakakalungkot isipin na maraming tao ngayon ang nagiging kampante. Hindi na nila iniisip na maaaring dumating si Jesus sa anumang oras. Abala na lang tayo sa ating sariling kasiyahan, na parang hindi na natin kailangang paghandaan ang pagbabalik ng Panginoon. Tumango si Elias na pagtatanto kung gaano katama ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng pagtitipon, nilapitan niya si Ama Benedicto. Ama, paano ko maipapaliwanag sa aking pamilya na ang pagiging kampante ay delikado para sa ating kaluluwa? Parang nawawalan na sila ng gana sa pananampalataya. Elias, ang pagiging kampante ay parang damong ligaw, sagot ni Ama Benedicto. Sa una, parang wala itong masamang epekto. Pero kapag hinayaan mo itong lumago, sisirain nito ang buong taniman. Turuan mo silang magising sa katotohanan na ang bawat araw ay pagkakataon upang maglingkod sa Diyos. Kinabukasan, habang naglalakad si Elias sa bayan, nadaanan niya ang ilang kabataang abala sa paglalaro ng video games sa harap ng isang tindahan. Narinig niya ang kanilang usapan. Pare, balita ko, malapit nang magkagiyera, sabi ng isa. Hayaan mo na. Ano man ang mangyari, basta may cellphone at internet, ayos na tayo, sagot ng isa pa. Napailing si Elias. Napansin niyang marami ang ganito na ngayon, mas pinipiling magpakalunod sa aliw kaysa harapin ang mas malalim na mga usapin tungkol sa buhay at pananampalataya. Pag-uwi sa bahay, tinipon niya ang kanyang pamilya. Gusto ko lang sanang mag-usap tayo, panimula niya. Naisip niyo ba kung ano ang ginagawa natin para maipakita ang pagmamahal natin sa Diyos? Pa, hindi ba't sapat na ang pagsisimba natin tuwing linggo? Tanong ni Ana. Hindi sapat ang simpleng pagsisimba, anak, sagot ni Elias. Ang pananampalataya ay hindi lamang ginagawa tuwing linggo. Ito'y araw-araw na pagsusumikap na ipakita ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kapag naging kampante tayo, parang sinabi na rin nating sapat na ang kaunting ginagawa natin, kahit alam nating kaya nating higit pa. Isang araw, dumalaw si Elias sa kanyang kaibigang si Mateo. Doon nila napag-usapan ang tungkol sa pagiging abala ng mga tao sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Mateo, napansin mo ba kung gaano karami ang nawawala na sa simbahan? Parang unti-unti nang nagiging normal sa kanila ang hindi pagsamba. Elias. Pero minsan, naiisip ko rin paano natin sila mapapalapit muli. Parang masyado na silang nasanay sa komportableng buhay na hindi nila naiisip ang mga bagay na espiritual. Tumango si Elias. Baka ang problema ay tayo rin. Baka hindi natin sila nahihikayat dahil tayo mismo, kulang sa aksyon. Paano natin mapapaniwala ang iba kung tayo mismo ay hindi ganap na naipapakita ang ating pananampalataya? Kinagabihan, habang nagdarasal si Elias, naalala niya ang mga salita sa Santiago 2:17, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Napagtanto niyang kailangang gumawa siya ng higit pa upang maipakita sa kanyang pamilya at sa kanilang komunidad na ang pananampalataya ay hindi lamang isang ideya, kundi isang aktibong pamumuhay. Kinabukasan, nag-organisa siya ng isang maliit na programa sa simbahan kung saan hinikayat niya ang mga kabataan na sumali sa mga gawaing kawanggawa. Sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan, sumama sina Marco at Ana. Habang tumutulong sila sa pamamahagi ng pagkain sa mga nangangailangan, unti-unting nakita ni Elias ang pagbabago sa kanilang pananaw. Pa, hindi ko akalaing ganito pala kasarap tumulong sa iba, sabi ni Ana habang iniaabot ang isang supot ng bigas sa isang matandang babae. Tama ka, anak. Kapag ginagawa natin ito ng may malasakit, mas malapit tayo sa Diyos, sagot ni Elias. Pag-uwi nila, nagtipon ang pamilya sa hapagkainan.
Mahalaga na hindi tayo makontento sa kung ano lang ang madali, paalala ni Elias. Ang pagiging Kristiyano ay nangangahulugan ng pagsusumikap, kahit mahirap, upang maging kasangkapan ng Diyos sa mundong ito. Tahimik na nag-isip ang kanyang pamilya. Alam nilang tama ang kanilang ama. Maagang gumising si Elias isang umaga para asikasuhin ang kanyang pananim. Habang naglalakad siya sa bukid, nakita niyang dumaan si Mario, isang kapitbahay na kilalang mataas ang tingin sa sarili. Bitbit nito ang kanyang bagong bili na motor at abala sa pagpapakita nito sa mga dumaraang tao. Elias, kamusta ang mga tanim mo? Mukhang hirap ka pa rin sa simpleng buhay, sambit ni Mario na may halong yabang sa tinig. Dapat kasi, gaya ko, iniisip mo kung paano masenso. Ngumiti lamang si Elias at tumango. Nga, Mario. Pero masaya na ako sa buhay ko, kahit simple. Pag-alis ni Mario, napaisip si Elias tungkol sa ugali nito. Lagi niyang napapansin na si Mario ay laging nagmamalaki sa kanyang mga naabot sa buhay, ngunit tila laging may kulang sa kanyang pagkatao. Kinabukasan, sa simbahan, narinig ni Elias ang sermon ni Ama Benedicto tungkol sa kayabangan. Mga kapatid, panimula ng pari, sinabi sa Biblia na ang Diyos ay nilalabanan ang mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Bakit? Sapagkat ang kayabangan ay nagdadala sa atin ng pagkakahiwalay sa Diyos. Iniisip natin na kaya nating magtagumpay ng mag-isa, ngunit ang totoo, ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Kanya. Habang nakikinig, muling naalala ni Elias ang mga salita ni Mario. Paano ko kaya maipapakita sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay? Sa hapunan, tinanong ni Elias ang kanyang pamilya, sa tingin nyo, ano ang nagiging epekto ng kayabangan sa tao? Parang pinapakita lang ng kayabangan na mas magaling ka kaysa sa iba, sagot ni Marco. Pero minsan, hindi naman masama ang ipakita kung ano ang naabot mo, di ba? Tama ka, Marco. Pero kapag sobra na, nawawala ang pagpapakumbaba, paliwanag ni Elias. Kapag masyado tayong nagmamalaki, nakakalimutan nating ang lahat ng tagumpay ay biyaya mula sa Diyos. Hindi natin ito makakamtan kung wala siya. Tahimik si Marco, halatang iniisip ang sinabi ng kanyang ama. Isang araw, habang nasa bayan, nakita ni Elias si Mario na nakatigil sa gilid ng daan. Sira ang kanyang motor at halatang hindi niya alam kung paano ito ayusin. Nilapitan siya ni Elias at nag-alok ng tulong. Mukhang may problema ka, Mario. Gusto mo bang tulungan kita? Tanong ni Elias. Bahagyang nag-aatubili si Mario, ngunit tumango rin. Pasensya na, Elias. Hindi ko alam kung paano ayusin ito. Habang inaayos ni Elias ang motor, nag-usap sila. Alam mo, Mario, hindi naman masama ang umangat sa buhay. Pero mas maganda kung ang tagumpay mo ay nagagamit mo para tumulong sa iba. Napangiti si Mario, ngunit halata ang hiya sa kanyang mukha. Alam mo, Elias, minsan iniisip ko rin na parang nawawala na ako sa tamang landas. Pero mahirap itigil ang nakasanayan. Hindi pa huli ang lahat, Mario. Lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataong magbago, sagot ni Elias. Pagkalipas ng ilang araw, dumalo si Mario sa isang pagtitipon sa simbahan. Nagulat si Elias nang makita niya ito roon. Pagkatapos ng misa, nilapitan siya ni Mario. Elias, gusto kong magpasalamat. Napaisip ako sa sinabi mo noong nakaraan. Tama ka. Ang lahat ng meron ako ay galing sa Diyos. Pero sa halip na magpasalamat, ginagamit ko pa ito para ipagyabang. Napangiti si Elias. Ang mahalaga, Mario, ay natutunan mo ang aral. Huwag mong hayaan na ang kayabangan ang maging hadlang sa relasyon mo sa Diyos. Habang naglalakad pa uwi, muling nagdasal si Elias. Panginoon, salamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin na magbago. Patuloy mo kaming gabayan upang manatiling mapagpakumbaba sa harap mo. Sa katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang isa na namang aral ang naipasa niya, hindi lamang kay Mario kundi pati na rin sa kanyang sarili. Malamig ang umaga habang abala si Elias sa pag-aalaga ng kanyang pananim. Habang tinatabas niya ang mga damo, napansin niyang paparating si Aling Marta, dala ang ilang gulay na ipinamimigay niya sa mga kapitbahay. Elias, magandang umaga. Heto, para sa inyo. Kaunting biyaya mula sa hardin ko, masiglang bati niya. Maraming salamat, Marta. Napakabuti mo talaga, sagot ni Elias, lubos na nagpapasalamat. Ngunit napansin niyang kakaunti na lamang ang mga kapitbahay na tumatanggap ng ganitong kabutihan ng may tunay na pasasalamat.
Marami ang tumatanggap ngunit tila wala ng pagbibigay-pugay sa nagbigay. Kinagabihan, sa hapagkainan, tinanong ni Elias ang kanyang pamilya. Napansin niyo ba na marami sa atin ngayon ang parang nakakalimot ng magpasalamat? Parang ang tingin ng tao, lahat ng biyaya ay normal lamang at hindi na pinapahalagahan. Sumabat si Ana, "Pa, hindi naman siguro ibig sabihin na hindi sila masaya. Baka lang busy ang tao o hindi nila alam kung paano ipakita ang pasasalamat nila." Tumango si Elias. "Maaaring tama ka, Ana. Pero ang hindi pagpapakita ng pasasalamat ay nagiging ugat ng pagiging manhid natin sa kabutihan. Hindi lang sa kapwa, kundi pati sa Diyos." Napansin ni Marco ang seryosong tono ng ama. "Pa, paano kung nasanay lang ang tao sa mga bagay na meron sila? Paano natin maipapaalala sa kanila ang halaga ng pasasalamat?" Kinabukasan, habang nasa simbahan, narinig ni Elias ang kwento ng 10 ketongin mula kay Ama Benedicto. Mga kapatid, panimula ng pari, sa kwento ng 10 ketongin na pinagaling ni Jesus, isa lamang ang bumalik upang magpasalamat. Tanungin natin ang ating mga sarili, kabilang ba tayo sa 9 na nakakalimot o sa iisang bumalik? Habang binabanggit ito ni Ama Benedicto, naalala ni Elias ang ilang pagkakataon sa kanyang buhay kung kailan naramdaman niya ang presensya ng Diyos, ngunit hindi niya agad napasalamatan. "Panginoon, patawad," bulong niya sa sarili. "Minsan, nakakalimutan kong pasalamatan ka sa lahat ng ginagawa mo para sa akin." Pagkatapos ng misa, nagpunta si Elias sa bayan at napansin niya ang isang grupo ng kabataan na nakatambay sa harap ng tindahan. Nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga bagong gadgets. "Per, tignan mo tong bago kong cellphone. Napakaganda ng kamera," sabi ng isa. "Ako, magpapalit na rin ng laptop." "Luma na yung akin," sagot ng isa pa. Napansin ni Elias na sa kanilang usapan, wala ni isa ang nagbanggit ng pasasalamat sa kanilang magulang o sa Diyos para sa kanilang natanggap. Lahat ay nakatuon lamang sa kung ano pa ang kanilang nais. Sa hapunan, muling kinausap ni Elias ang kanyang pamilya. "Alam niyo ba ang kwento ng 10 ketongin?" tanong niya. Isa lang ang bumalik para magpasalamat kay Jesus pagkatapos silang pagalingin. Napakalungkot isipin na kahit si Jesus ay nagulat sa kawalan ng pasasalamat ng 9. "Pa, bakit kaya hindi na bumalik yung iba?" tanong ni Ana. "Baka dahil nasanay na sila sa biyaya," sagot ni Elias. Maraming tao ang hindi nakikita ang halaga ng biyaya kapag palagi nilang natatanggap ito. Kaya mahalaga na araw-araw, matutunan nating magpasalamat, maliit man o malaki ang natatanggap natin. Kinabukasan, nag-organisa si Elias ng isang munting programa sa kanilang baryo para sa mga nangangailangan. Nagdala siya ng pagkain at mga damit na maipamimigay. Kasama niya ang kanyang mga anak sa pagbibigay nito. "Ito, para sa inyo," sabi ni Ana habang iniabot ang supot ng pagkain sa isang matandang babae. "Salamat, Ineng." "Napakalaking tulong nito," sabi ng matanda, sabay luha ng kasiyahan. Pagkatapos ng programa, kinausap ni Elias ang kanyang mga anak. "Nakikita niyo ba ang epekto ng simpleng pagtulong at pasasalamat? Ang mga biyayang tinatanggap natin ay dapat nating ipamahagi, at sa bawat bagay na natatanggap natin, huwag tayong makakalimot na magpasalamat." Tumango si Marco. "Pa, parang mas masaya pala kapag natututo kang magpasalamat. Ang pakiramdam ko, mas buo ang araw ko ngayon." Makalipas ang ilang araw, natanggap ni Elias ang balita na si Mario, ang dating mayabang niyang kapitbahay, ay naospital dahil sa matinding karamdaman. Binisita niya ito sa ospital at nakita niyang malungkot si Mario. "Salamat sa pagdalaw, Elias," mahina nitong sabi. "Ngayon ko lang naisip, napakarami ko palang biyayang natanggap noon, pero ni minsan hindi ko napasalamatan ang Diyos para dito. Ngayon na lang, nung wala na ako, saka ko lang napagtanto ang halaga ng lahat." Hinawakan ni Elias ang kamay ni Mario. "Hindi pa huli ang lahat, Mario. Ang Diyos ay laging handang makinig. Basta magpakumbaba ka at magpasalamat sa Kanya sa bawat pagkakataon." Pag-uwi ni Elias, nagdasal siya ng taimtim. "Panginoon, maraming salamat sa bawat biyayang ibinibigay mo, maliit man o malaki. Huwag mong hayaan na makalimutan namin ang magpasalamat sa iyo sa lahat ng bagay." Habang sinasabi niya ito, naramdaman niyang bumalik ang kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang muling naipasa niya ang aral ng pasasalamat, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang komunidad. Madilim na ang langit at bumubulong ang hangin habang nakaupo si Elias sa harap ng kanilang bahay. Nakatitig siya sa mga bituin, iniisip ang lahat ng nangyayari sa kanilang paligid.
Naaalala niya ang mga nabasa niya sa kasulatan tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Panginoon, kailan kaya ito mangyayari? Handa na ba kami? Bulong niya sa sarili. Pumasok si Elias sa loob ng bahay at dinatnan si Marco na nakaupo sa tabi ng mesa, nagbabasa ng isang lumang aklat na iniwan ng kanilang lolo. Anong binabasa mo, anak? Tanong niya. Pa, tungkol ito sa mga tanda ng pagbabalik ni Jesus. Parang ang daming tumutugma sa nangyayari ngayon, hindi ba? Sagot ni Marco, bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Tumango si Elias. Anak, maraming senyales ang nagpapakita na malapit na ang pagbabalik. Pero ang tanong ay hindi kung kailan ito mangyayari. Ang tanong ay kung handa tayo kapag dumating ang araw na yon. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang komunidad para sa isang pagtitipon sa simbahan. Ang paksa ng sermon ni Ama Benedicto ay tungkol sa paghahanda para sa pagbabalik ni Jesus. Mga kapatid, panimula niya, ang pagbabalik ng Panginoon ay maaaring mangyari sa anumang oras. Ngunit ang tanong, handa ba ang ating mga puso? Sinabi sa Mateo 24 na walang sinuman ang nakakaalam ng araw o oras, kaya't mahalaga na tayo ay maging handa palagi. Habang nakikinig si Elias, naalala niya ang ilang tao sa kanilang komunidad na tila masyadong kampante, parang hindi na naniniwala na darating pa ang Panginoon. Napaisip siya, paano ko kaya matutulungan ang iba na maunawaan ang kahalagahan ng pananampalataya? Pagkatapos ng misa, kinausap niya ang kanyang pamilya. Gusto kong tanungin kayo, panimula niya, sa tingin nyo, paano natin maihahanda ang ating sarili para sa pagbabalik ni Jesus? Pa, sa palagay ko, kailangan nating ipakita sa ating mga gawa ang pananampalataya natin, sagot ni Ana. Hindi sapat ang magsabi lang na naniniwala tayo. Dapat nakikita ito sa ating mga ginagawa. Sumang-ayon si Marco. Tama si Ana. Pero paano natin masisiguro na sapat na ang ginagawa natin? Hindi kailangang maghintay ng perpektong sagot, sagot ni Elias. Ang mahalaga ay ginagawa natin ang lahat ng makakaya natin para mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Isang gabi, dumalaw si Mateo sa bahay ni Elias. May dala itong balita na ang isang kalapit na baryo ay sinalanta ng malakas na bagyo. Maraming bahay ang nasira at maraming pamilya ang nawalan ng tirahan. Elias, kailangan nila ng tulong. Maaari ba tayong mag-organisa ng kahit maliit na donasyon para sa kanila? Tanong ni Mateo. Naman, sagot ni Elias. Pero hindi lang donasyon ang kaya nating gawin. Pumunta tayo roon at personal na tumulong sa mga nangangailangan. Kinabukasan, kasama ni Elias ang ilang tao mula sa kanilang komunidad na nagpunta sa baryong nasalanta. Nagdala sila ng pagkain, tubig, at mga damit para sa mga biktima. Habang tumutulong sila sa pag-aayos ng mga bahay, napansin ni Elias ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid, tila nawalan ng pag-asa. Nilapitan niya ito. Kumusta po kayo, tatang? Tanong ni Elias. Wala na akong natira, Hidyo, sagot ng matanda. Ang lahat ng pinaghirapan ko ay nawala sa isang iglap. Paano pa ako magsisimula? Hinawakan ni Elias ang balikat ng matanda. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay laging may plano para sa atin. Ang mahalaga ay magtiwala tayo sa Kanya. Napaluha ang matanda at bahagyang ngumiti. Salamat, Hidyo. Ang mga salitang iyon ang kailangan ko ngayon. Pagbalik nila sa kanilang baryo, nagtipon muli ang pamilya ni Elias. Napansin niyo ba kung gaano karaming tao ang nawawala ng pag-asa kapag dumaranas sila ng pagsubok? Tanong niya. Pa, sagot ni Ana. Pero kahit sa gitna ng kahirapan, nararamdaman ko na mas nagiging malapit sila sa Diyos. At iyon ang dapat nating tandaan, sabi ni Elias. Ang bawat araw ay pagkakataon upang maghanda para sa pagbabalik ni Jesus. Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari, pero habang nabubuhay tayo, may oras pa tayong itama ang ating puso at gawin ang tama. Sa huling gabi ng linggo, nagtipon si Elias at ang kanyang pamilya sa harap ng kanilang maliit na altar. Sama-sama silang nanalangin, humihingi ng gabay mula sa Diyos. Sa kanilang puso, naramdaman nilang ang tunay na paghahanda para sa pagbabalik ng Panginoon ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Tahimik ang gabi habang nakahiga si Elias, ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Sa bawat sandali, iniisip niya ang lahat ng nangyari sa kanilang buhay nitong mga nakaraang linggo, ang mga palatandaan, ang mga kasalanan, at ang mga aral na natutunan nila bilang isang pamilya. Handa na ba kami, Panginoon? Tanong niya sa kanyang panalangin bago tuluyang ipinikit ang mga mata.
Kinaumagahan, habang papunta si Elias sa palengke, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Halos walang tao sa lansangan, at tila mas mabigat ang simoy ng hangin. Nang dumaan siya sa simbahan, nakita niyang maraming tao ang nakatayo sa labas, nakatingala sa langit, tila may hinihintay. "Elias, naramdaman mo ba?" tanong ni Mateo, na naroon din. "Ang alin, Mateo?" sagot niya, halatang nagtataka. "Parang may kakaibang nangyayari. Ang mga ulap, ang hangin. Para bang may paparating." Tumingala si Elias at nakita niya ang makakapal na ulap na tila umiikot sa isang lugar. Napansin niyang maraming tao ang nagtitipon na sa simbahan, nagdarasal, at umiiyak. Hindi niya maipaliwanag, ngunit naramdaman niya ang bigat ng presensya ng Diyos sa sandaling iyon. Sa loob ng simbahan, pinangunahan ni Ama Benedicto ang mga tao sa isang taimtim na panalangin. Mga kapatid, anuman ang mangyari, manatili tayong tapat sa ating pananampalataya. Ang Panginoon ay dumating na minsan upang iligtas tayo. At kung ito man ang sandali ng kanyang muling pagbabalik, harapin natin ito ng may pananampalataya at pasasalamat. Habang nananalangin si Elias, bigla niyang narinig ang tunog ng isang malakas na trompeta. Tumigil ang lahat ng tao, huminto ang hangin, at para bang ang oras ay tumigil. Ang tunog ay nanggaling sa kalangitan, at ang bawat nota ay pumupuno sa bawat kaluluwa ng naroon. "Pa, ano yon?" tanong ni Ana, takot ngunit puno ng pagkamangha. "Huwag kang matakot, anak. Ito ang araw na matagal na nating hinihintay," sagot ni Elias, hawak ang kamay ng kanyang anak. Sa labas ng simbahan, nagtipon ang mas maraming tao. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa langit, kung saan ang liwanag ay biglang bumukas sa gitna ng mga ulap. Isang matamis ngunit makapangyarihang tinig ang umalingaw-ngaw, "Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ako ay dumating upang ang lahat ng nanampalataya ay makasama ko magpakailanman." Ang mga tao ay napaluhod sa lupa, umiiyak at sumasamba. Si Elias, kasama ang kanyang pamilya, ay mahigpit na naghawakan ng kamay. "Panginoon, salamat sa iyong awa at biyaya. Hindi namin alam kung paano kami magiging ganap, ngunit ikaw ang aming lakas," bulong niya. Habang patuloy ang liwanag sa kalangitan, unti-unting nawala ang lahat ng takot at pangamba sa puso ng mga tao. Ang tunog ng trompeta ay pumuno sa bawat sulok ng kanilang kaluluwa, at sa bawat nota, naramdaman nila ang presensya ng Diyos, isang presensya na puno ng pagmamahal at kapayapaan. Si Marco, na matagal nang nag-aalinlangan sa kanyang pananampalataya, ay napaluha. "Pa, totoo pala ang lahat ng sinabi mo. Ang lahat ng itinuro mo sa amin. Tama ka. Ang Diyos ay totoo at naririto siya. Hindi ko yun gawa, anak. Ang lahat ay dahil sa Kanya. Ngayon, harapin natin siya ng may kababaang loob at pananampalataya," sagot ni Elias habang niyayakap ang anak. Ang araw na iyon ay nag-iwan ng marka hindi lamang sa kanilang pamilya kundi sa buong komunidad. Ang mga tao ay nagtipon upang magpahayag ng kanilang pasasalamat at magsisi para sa kanilang mga nagawang pagkakamali. Ang liwanag sa kalangitan ay unti-unting nawala, ngunit ang liwanag na naiwan sa kanilang mga puso ay nanatili magpakailanman. Sa huling pagkakataon, nagtipon ang pamilya ni Elias sa kanilang altar. "Panginoon, salamat sa iyong pagbabalik. Salamat sa lahat ng biyayang natanggap namin, at salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong maging handa. Gabayan mo kami sa aming bawat hakbang, ngayon at magpakailanman," sabi niya habang magkakahawak ang kanilang mga kamay. Sa gabing iyon, tahimik ang mundo, ngunit sa kanilang puso, ang tunog ng trompeta ay patuloy na umaalingaw-ngaw, isang paalala na ang kanilang buhay ay mula sa Diyos at para sa Diyos. Amen. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng video, nais naming malaman na isa ka sa mga tumutok sa buong kwento. Magkomento ng salitang pagbabalik sa ibaba upang ipakita ang iyong pananampalataya at dedikasyon. Salamat sa iyong oras, at naway pagpalain ka ng Diyos sa iyong buhay.